Ngayong mga panahong ito mga daga, nagmamahala na mga bilihin. Nandyan ang gulay, karne, prutas at higit sa lahat yung bigas. Daga o bigas. Sobrang mahal na ng bigas. Nasa sobrang mahal daga, baka hindi na to afford ng tao balang araw. Pumapalo na sa 62 pesos hanggang 65 pesos. 50 pesos kada kilong pinakamura. Lampas 60 pesos na ang pinakamahal na bigas. 5,000 piso kada metriko tonelada ang presyo ng bigas. Kaya ngayong araw mga daga, pag-uusapan natin ang bigas. Kaya kung handa ka na, wag na natin patagalin to. Simulan na natin to. And let's go. Dito mga daga, tingnan natin tong unang meme na nakita natin. Dito makikita natin si ate, tuwang-tuwa pa, may hawak na bigas at hinahabol ng Avengers. Itinakas na ni ate yung bigas sa Avengers para lang hindi siya makabili. Tingin ko ninakaw niya na to sa Avengers. Next! Eto mga daga, eto grabe to. Sa sobrang mahal na bigas, mabibili na rin sa sachet. FBI, open up! Grabe. Pag umabot ng ganito yung bigas, may sachet na. Grabe na yun, Sobrang grabe na yun, daga. Wala na. Kumbaga, talagang hindi nakakayanin bilhin yung 1 kilo. Isa-sachet na lang. Hayop na yan. Nakakatakot isipin, Next! Ito nga mga daga, tingnan nyo yung presyo ng mga bigas na tingnan nyo. Grabe 54, 60, 60, 60, 58, 51, 50. Buti nga kahit paano may 50 pa dito 57, 57, 58, 48. May 48 pa tsaka 45. Dito sa amin wala na. Wala nang dito tag 40. Lahat dito tag 57, 58. Grabe, sobrang mahal. Ayun Valencia, 60, 62. Grabe, sobrang mahal na talaga ng bigas. Nakakatakot talaga isipin, daga. Nakakatuwa lang panoorin itong mga meme na to, pero nakakatakot na isipin, sa isip natin. Na baka umabot ng 100 pesos itong bigas na to. Next! Ay putik, all days, Ito yung all days kung tawagin mga daga, Ito yung masasabi mong nostalgia, di ba? Parang ibinalik ka sa nakaraan. Ito natatandaan ko to mga siguro ko nito, mga 14, ganyan. 14 or 13. Grabe. Naalala ko pa pag may NFA rice, Pipila kami niyan. Nakalimutan ko ilang taon ako noon. Pumipila kami para lang makabili ng mga bigas na mumurahin. Tag 21 pesos, grabe to, 18, 23. Ang sarap, ang sarap. Magkano lang bigas niyan? Magkano lang isang sako niyan? So nostalgia talaga to, Ito yung masasabi nating nostalgia talaga mga daga. Kayo ba mga daga, na-miss nyo rin ba yung ganitong presyo? Ako talaga, sobrang miss ko talaga yung mga ganitong presyo. Next! So panoorin natin to mga daga, panoorin natin. 3 buwan na raw nakaimbak ang ilang bigas na kung ibinente, makakapagpababa umano ng presyo ayon sa isang kongresista. Inimbak yung bigas. So, ito yung naririnig ko na parang hinord daw. Yung parang hinord na siguro meron talaga silang bigasan dito sa Bulacan and then hindi nila binenta. Kumbaga, inantay nilang magtaas talaga itong bigas. Kumbaga, alam na nila yung nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya nag-abang na lang sila. Panoorin pa natin. O destino mo ng bodega na irebag ang mga bigas para palabasing lokal. Nakatutok si June. Irerebag. Ibig sabihin, imported, import to. Kasi gusto nilang i-rebag para magmukhang local. Okay. 3 bodega ng bigas sa Bulacan ang pinasok at ininspeksyon ng Bureau. Grabe mga daga, ang dami, oo nga, Bulacan kasi medyo malapit kami sa Bulacan So, rin kami, kumbaga apektado rin kami dito. O yung mas malalapit pa na iba dito sa imbakan na to, Kasi kung binenta nila to, malamang sa malamang, magmumura talaga yung bilihin doon ng bigas. Kasi marami, kumbaga parang supply and demand di ba? Kung marami yung nabibenta, kung marami yung item, tingin ko mura. Kung wala masyadong item, o kaya wala yung masyadong bigas, magmamahal siya. At dahil nga hinord, nung ganito karami, billion, di ba? Kalahating billion. So, sobrang dami talaga to. Kaya nagmahal yung bigas. Kasi ako, nabalitaan ko na mura na Sabi, magmumura na ang bigas. Yung pala hindi, Magmumura pala yung bibili ng bigas. Yung pala ibig sabihin nila. So, sobrang mahal kasi talaga ng bigas. Grabe to. Meron pong mga smuggled na bigas na nandito po ngayon sa Intercity. Tingin ko isa rin magpapamura sa bigas dito sa Pilipinas, import. Kasi nung nasa ibang bansa talaga kami, nung nasa Dubai ako, mura talaga ang bigas. Promise yun, 10 dirham nung nasa Dubai ako. So kung kukwentahin natin, kasi yung 10 dirham, mga nasa 100 something yun, isipin nyo, 10 kilo. Diba? Sobrang mura talaga. Kung ako, pwede sila mag-import Kasi kung aantayin natin yung gawa dito sa Pilipinas, oo, masarap siya, pero magmamahal kasi. Lalo na kung walang tubig, walang irigasyon, hindi tama yung sweldo
sweldo ng mga magsasaka, mawawala ng pag-asa magtanim. Hindi nagaganahan. Kasi nga, dito parang binabarat kasi yung mga farmers eh. Yun yung mga napapansin ko rito. Wala nang gustong maging farmer na tao dahil nga mababa ang kita o mababa ang sweldo, kaya wala naman masyadong nagtatanim. Depende, no? Maraming posibilidad kung ano ba talaga ang dahilan. Bakit nagmamahal ang bigas, di ba? Mas mahal daw po ng konti ang local kasi mas tinatangkilik dahil mas masarap daw po, mas may lasa. O ayun, di ba? Ang sabi nila, mas mahal daw ng konti itong local na bigas. Sino ba naman ang ayaw ng local na bigas? Eh dyan ka nga unang nakakain, no? Yan nga yung una mong nakain nandito ka sa Pilipinas. So, sa bawat local na gamit dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, kung local ka rin doon sa lugar na yon, eh yung lokal na item o yung lokal na bigas or lokal na something pa, kahit ano pa yan, itatangkilikin mo kasi nga lokal eh. Sa inyo yan mismo at yan yung pinakauna mong natikman nung bata ka, di ba? Kaya yun ang tingin ko. Kaya siguro yung ibang tao dito sa Pilipinas ay ayaw na imported kasi nga parang iba sa kanila yung lasa nung bigas na yun. Next! Sinisira. Ako pa rin lang. Pagkatapos ng ganyan, di ba nakikita nyo parang water na Gagi. Ano to? Yung parang binabawasan yung bawat sako, no? Ito yung rumor eh. Sa akin rumor lang to kasi hindi ko to nakikita talaga eh ng personal. Pero ito ngayon nakita natin sa video na ginagawa, ano? Yung tinutusok, 'di ba? May pantusok sila, yung parang panukat 'yun eh or pantingin kung maganda yung bigas. Nakalimutan ko tawag dun eh. Basta tinutusok yung bigas eh. At yan nga, nakita natin na binabawasan, nilalagay sa plato, no? nasalo din sa plato. Nagkahirapan naman Tagalog, bubisaya na lang ta. Yung isa nag-dirty finger pa, no? Mga bobo talaga eh. Buti tinakpan yung mukha nito eh. Ito, invento. Pag 25 kilos, gawin namin 24 kilos. O, di ba? Pag 25 kilos, gagawin daw nilang 24 kilos. Di ba? Grabe, no? Kukuha nyo ba mga guys? Hindi lang to, para O, di ba? Nilipat niya dun sa sako na isa. So, pinupuno rin nila yon para maibenta yon. Isipin mo lahat yan, babawasan mo ng tagi 1 kilo. So, pag makaipon ka ng 25 na piraso, no? Kunyari, 25 na sako, na binawasan mo ng tagi 1 kilo, di 25 kilos na rin yun. Halos kalahati na rin yun. Di ba? kami, inutusan lang kami. Inutusan lang kami ng manager. Siyempre, trabaho, walang personalan. O, inuutusan lang daw sila ng manager, no? Trabaho lang daw, walang personalan. Okay, wala tayong magagawa doon. Trabaho lang naman talaga, walang personalan. Siguro itong lalaki na to, hindi naman din talaga sa kanya to, itong bigasan na to, no? At sinusunod lang niya yung ginagawa. Pero pangit talaga. Pangit, as in sobrang pangit talaga ng ginagawa nila. Kayo mga daga, ano masasabi nyo sa ginagawa nila? At ano sa tingin nyo yung pwedeng gawin sa mga ganito sa kanila? I-comment nyo sa baba. So, ayun mga daga, meron talaga mga tao na gumagawa nito. Akala ko rumors lang to kasi hindi ko to talaga nakikita eh. Ngayon ko lang talaga nakita na ginaganito pala talaga, binabawasan pala talaga, no? So ngayon meron na kayo sa mga isip nyo na ginagawa talaga to. So kung bibili kayo ng 25 kilo na sako, ipatimbang nyo muna. Siguro mas maganda yun, patimbang nyo muna para malaman nyo kung 25 ba talaga or 24 lang yung bigas. Grabe to. Para ka niloko nito, no? Hindi, niloko ka talaga. Next! Ito yung meme na lagi ko nakikita ngayon, ano? Ito yung 70 pesos isa, walang reklamo. Sa gin daw, no? Tapos 55 kilo, puro reklamo. Ako naman daga, masasabi ko rito, parang naano naman ako dito, no? Sa meme na to. Parang nalulungkot ako. Ibig sabihin ba ng mga nag-post ng meme na ganito, okay lang na magtaas yung bigas? Kasi sinasabi nila dito na 70 pesos kaya mong ang bilhin, 'di ba? Parang ganun yun eh. Kahit alisin natin yung gin diyan eh. Yung 70 pesos kaya mong bilhin pero yung bigas hindi mo kayang bilhin. Parang ganun ba yun? So ibig sabihin ba pumapayag sila na mataas presyo ng bigas? Okay lang yun. Dapat kaya ng Pilipino yun. Dapat kayang bilhin yun ng tao. Kasi nga kaya mo ang bilhin yung gin eh. Parang ganun yun, 'di ba? Parang nakakaloko, no? Kasi yung mga nagsasalita ng ganito, tingin ko yung mga taong may kaya. Yung mga taong may pera talaga, no? Na walang pakialam kasi nga may pera sila eh. Diba? Yun yung tingin ko Sa ibang tao siguro na nakakabili ng 70 pesos na alak, wala na tayong paki doon, no? Pero paano naman kasi yung talagang mahirap? Yung paano yung wala talaga makain? Ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung parang sinasabi ko na natatakot ako. Nakakatakot eh. Maski kasi ako, no? Na siguro meron naman, makakabili naman ako. Pero habang tumatagal kasi, no? Nakakatakot
na 55 na ngayon, 57, 60, nakita natin may 70 pa nga, di ba? Baka balang araw umabot ng 100 per kilo. Daga per kilo. Parang grabe naman yun. Parang hindi na makatarungan yung bigas na ganon. Kaya daga, sobrang nakakatakot dahil marami pa ring tao ang hindi kayang umafford ng 100 pesos per araw. Etong gin na to, iiwanan nila to pagka nagkaroon ng 100 pesos per araw na bigas. Kahit nga ngayon baka wala na masyadong umiinom Pero yung mga may pera, yung may mga kaya na nakakabili ng iPhone, di ba? Nakakabili ng anumang gadget sa buhay. Tingin ko kaya bumili ng 100 peso na bigas. Tingin ko meron akong mga nakikitang post sa TikTok na naghahanas sila. Meron sila mga sinasabing bagay na pag ganito hindi kayo makakabili pero pag ganito para bang inaano nila yung tao na kahit na magmahal yung bigas, pumayag kayo. Kaya nyo yan. Kasi nakakabili nga kayo ng gin na 70 pesos Di ba? Parang ganun. Pero tingin ko yung mga nagsasabi nun may mga pera lang talaga. Subukan mong tanungin yung mga tao na wala talagang pera. Yung mga tao na hindi talaga kayang kumita ng malaki sa isang araw. Kausapin mo yun. Itanong mo sa kanya kung masasabi niyang hindi, bibili ko pa rin yung kanin. Kahit mag 100 yan, bibiling ko yan. Di ba? Hindi. Hindi nila kaya yun. Ang masasabi ko lang dito, bago kayo magsalita, isipin nyo muna yung mga bagay na tatamaan o kaya mga tao na tatamaan. Hindi mo rin pwedeng ipagkumpara itong bigas sa gin. Hindi mo pwedeng ipagkumpara itong bigas sa cellphone. Malayong bagay talaga. Napakalayo. Dahil iba yung pagkain sa luho. Sobrang layo nun. Etong luho, maraming taong makaka-afford talaga kasi luho Pero mas maganda, syempre, wag nang bumili ng gadget. So ayun lang naman daga, wala naman tayo masyadong pag-uusapan ngayon. Gusto ko lang malaman kung ano masasabi nyo tungkol dito sa pagtaas ng bigas. I-comment nyo sa baba. And syempre, kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Peace!